Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. Nasa episode 63 na po tayo at pinag-uusapan natin dito yung final destination ng mga wicked o ng mga makasalanan. Ang topic po natin ay hell. Last meeting, pinag-usapan natin yung nature ng hell. Ano ba ang hell? At mapapag-aralan natin ngayon, bakit ba mayroong hell? So, tandaan natin, ang hell daw ay isang lawa ng apoy at asupre. So, ito po yung description ng impyerno na tinutukoy ng ating pag-aaral. Pag sinabing lawa ng apoy o at asupre, ito yung isang mainit na lugar kung saan ay dito mapupunta ang kampo ni Satanas, pati si Satanas at magiging kampo niya. Kaya nga sa atin, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, hindi para mapunta rito, kundi para makaiwas po tayo. At napag-aralan din natin, hindi lamang ito lugar ng apoy at asupre. Ito'y lugar ng pagdurusa at paghihirap ng mga taong masasadlak dito. So isang mahirap na kalalagayan sa kabilang buhay ang kahinatnan ng mga taong makakarating dito sa dakong ito ng impyerno. At dito rin natin, napag-aralan din natin na ang impyerno pala hindi lamang lawa ng apoy na at asupre, kundi meron ding mga uod na hindi namamatay na kumakain sa atin araw-gabi kung mapupunta tayo doon. So ang hirap pala pag napunta sa hell. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay maging aware na sa invitation ng impyerno sa sangkatauhan. At alam naman natin very active si Satan para maging kampo niya tayo at makasama niya tayo doon sa kanyang final destination. At bilang tao, para bang ayaw natin dito. At lahat ng tao hindi niya gugustuhin ito. Pero ang problema lang ng mga tao, hindi nila alam kung paano makaiwas dito. Kaya mahalaga po yung Biblia na mapag-aralan natin para makaiwas po yung tao sa lugar na ito ng pagdurusa. So, mapansin natin ang Biblia ay maliwanag na meron pong justice at hindi lang ang pagkakilala natin sa Diyos, hindi lang siya God of love pero God of justice din siya. Kaya nga yung mga sinners, yung mga makasalanang hindi napatawad, ito yung mapaparusahan. So alam naman natin na binigyan na ng solusyon ng Diyos ang ating mga kasalanan. Subalit kung hindi tayo tutugon doon sa panawagan ng Panginoon para tayo mapatawad, siguradong ang kategorya natin bilang tao ay isang makasalanan. So tandaan natin, ang heaven ay laman din ng taong nagkasala, subalit napatawad. Ang hell naman, ang magiging laman niyan, mga tao ring nagkasala na hindi napatawad. Kaya nga kung tayo gusto nating makaiwas sa lugar na ito, sikapin natin na mapatawad tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. So natandaan natin yung mga proseso ng Biblia. Bago natin pag-aralan itong hell, na topic na natin yung solusyon ng Diyos sa pagkakasala, balikan nyo lang uli yung video na yon at mapapansin natin doon yung mga ginawa ng Panginoon para tayo ay hindi mapahamak sa lugar na ito. At sundin lang natin yung nire-required ng biyaya ng Panginoon para ang isang tao ay hindi mapahamak. Sa tulad ng promise natin nung nakaraan, so tingnan natin bakit ba merong impyerno? Ano ba kanino ba ito inihanda? Kaya nga dito sa atin ang pag-usapan natin ngayon, why does hell exist? Bakit nag-exist itong impyerno? At kanino ba ito dapat mapunta? So, tingnan natin sa aklat ng Mateo. So, tuloy natin yung nabasa na natin ito nakaraan para makita natin
kung kanino talaga nakahanda itong impyerno. Bakit ba merong impyerno? Kaya ba makikita natin ang dahilan. So, sabi rito sa Matthew 25 verse 41, kung meron din kayong Biblia, basahin niyo rin po. At sabi rito, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasapoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanya magiging kampon. So, yung apoy na hindi namamatay, ito po yung impyerno. Ito yung napag-aralan natin last meeting. Yung kung ano yung hell. Kaya nga kung tayo po ay hindi naniniwala sa impyerno, so baka ma-surprise po tayo. At ang sabi nga dito, sa dyablo lang at sa kanya magiging kampon. So pag-usapan natin, paano ba tayo nagiging kampon ng dyablo? Pag alam natin kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung gusto na pinagagawa ng dyablo, yun yung ginagawa natin at magiging para bang nagiging magulang natin ang ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay hindi makakakilala sa ating Panginoon at patuloy tayong hindi mapapatawad para bang papaalipin tayo sa dyablo, makikita natin na one day, tayo pala ay kampo niya. So, bakit kanyo? So, basahin natin sa John chapter 8, verse 34. Ang sabi rito, sumagot si Jesus, tandaan nyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. So, ang alipin daw ng kasalanan, tinutukoy ditong kasalanan, walang iba kundi ang dyablo, ay alipin yung mga taong nagkakasala. So, alam natin, once na tayo nagkakasala, sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. So, tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan o ng dyablo dati nung hindi pa tayo nagpapaalipin sa ating Panginoon. At yung kasalanan ay parang normal lang sa atin at higit sa lahat para bang ang kasalanan ay hindi natin alam na yung mga ginagawa natin ay kasalanan pala kasi hindi natin alam yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon at mga pinagbabawal ng Panginoon. Kaya nga once na tayo sumusunod doon sa kasalanan, nagiging alipin tayo nito. Sino ba yung ama ng kasalanan? Sino ba yung ama ng kasinungalingan? So makikita natin dito sa John 8 pa rin, verse 44, ang sabi, ang dyablo ang inyong ama, kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao sa pasimula pa at kailaban ng katotohanan. At hindi matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, nakita natin, nagiging ama natin ang dyablo kung tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, kung ano yung gusto niya. Ang sabi rito, ang dyablo inyong ama, kung ano yung gusto niya, yan ang iyong ginagawa. Ano ba yung gusto ng dyablo sa tao? Ano ba yung bagay na ginagawa ng dyablo sa atin? So, number one na ministry ng dyablo sa sanlibutan, ilayo tayo sa Diyos na lumikha sa atin. At marami siyang paraan na ginagawa para hindi mo siya makilala o hindi ka ibig sabihin, gumagawa ako ng paraan ng dyablo para hindi mo siya makilala at higit sa lahat, yung hindi ka makasunod sa kanya, yung mawalay tayo sa Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, ano ba yung nangyayari sa atin minsan na paraan ng dyablo? So, isa na itong, ang sabi nga rito, ah, mamamatay tao. Sabi siya mamamatay tao sa simula pa. So, kapag tayo pumapatay ng tao, ginagawa natin yung ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga doon sa mga taong pumapatay, so nagiging alipin siya ng dyablo. Kaya nga sa atin, isa sa mga maparusahan o isa sa mapupunta doon sa impyerno ay yung pumapatay ng tao. Sabi nga, mamamatay na tao siya.
Ibig sabihin merong tao talaga na likas ang kanyang, ugali na pumatay ng kapwa, lalo higit ang mga terorista. Alam niyo ba ang trabaho ng terorista pumatay at manggulo? Kaya nga sa atin kung tayo ay isang mamamatay tao, ang sabi rito, ang dyablo ang ating ama, parang kampon tayo ng dyablo. Kaya nga yung impyerno ang sabi ro'n inihanda siya para sa dyablo at sa kanyang magiging kampon. So, minsan kung hindi tayo napapaalalahanan, tayo pala ay kabilang sa mga ito. Kung ang intensyon natin ay pumatay o pumapatay tayo ng tao. Kaya nga mahalaga yung alam natin, sino ba yung mga candidate dito? Kung alam mo na mga candidate dito yung kampon at sa pamamagitan ng palatandaan na ikikampon, pumapatay ng tao, siguro iwasan natin yung bagay na yun. Huwag nating bigyan ng pagkakataong masunod natin ang dyablo na pumatay ng kapwa. So, mahirap na maging kampo ng dyablo kasi magiging kaparusahan mo walang hanggan tulad ng pinag-aralan natin last meeting. So, ano pa ba yung ginagawa ang kagustuhan ng dyablo? Hindi lamang mamamatay tao eh. Sabi rito, kalaban siya ng katotohanan. So, kapag tayo lumalaban sa katotohanan, ibig sabihin, pag sinabing truth, ito yung truth about God, truth about anything. Para bang pag sinabi mo na walang Diyos, para bang lumalaban ka sa katotohanan, totoo pong may Diyos. At gumawa nga siya ng impyerno eh, para sa mga lumalaban sa kanya eh. At totoo pong may salvation. Kasi dumating dito yung kanyang bugtong na anak para mag-save tayo. Pag lumalaban po tayo sa bagay na yon, so tayo ay kalaban talaga ng Diyos at nagiging kampon tayo ng dyablo. Kaya nga anuman ang naging sitwasyon natin sa buhay, so suriin natin yung ating sarili. Ako ba ay lumalaban sa katotohanan? O sino po ba yung nagsabi ng ako ang katotohanan? Di ba ang Panginoon? Ibig sabihin, lumalaban ba tayo kay Jesus na ang gusto ng Panginoong Jesus, maligtas tayo and then ayaw mo naman. So, ang Panginoon ay gumawa ng kaligtasan, nagsakripisyo siya, pumasok siya sa libatang ito, at nagpakahirap, pinako sa krus, and namatay. So, dahil gusto kanyang maligtas, then hindi mo ito pinaniwalaan. So, ibig sabihin, lumalaban tayo sa katotohanan, parang dinideny natin yung mga bagay na totoo para makaiwas ka sana dito sa impyerno. Kaya nga kung alam mo na merong impyerno at hindi mo ito pinaniwalaan o hindi mo sinunod para hindi ka mapunta rito, yung aral ng Panginoon. So, tiyak na masasadla ka talaga sa lugar na ito. Kasi lumalaban ka doon sa nag-design ng impyerno para hindi ka mapunta dyan. Originally, ito, inihanda ito sa Diablo. Kaya lang dinagdagan niya at sa kanya magiging kampon dahil nga maraming tao ang hindi susunod sa kanya, but instead sumusunod ito sa Panginoon. Nagiging mamamatay tao nga sila. At higit sa lahat, lumalaban sila sa katotohanan. Kaya nga makikita natin dito na ah, pag hindi mo alam yung mga bagay na totoo, para bang sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko po kasi alam, wala pong nagturo sa akin eh. So parang magiging excuse natin yung bagay na yun. Pero kung titingnan natin, hindi naman madamot ang Panginoon para hindi mo makikita ang katotohanan. Kasi ang dami pong nangangaral sa ibabaw ng sanlibutan. Ang dami ring pwede nating mabasa tulad ng Biblia. Pwede rin nating mapanood sa mga TV, yung mga preacher natin, yung mga nakikinig na naghahayag ng salita ng Diyos tulad sa ganito. So, para makaiwas ka sa paglaban sa katotohanan, dapat inaalam po natin yung katotohanan para sumang-ayon tayo. Kaya nga, pag hindi natin isinama ang Biblia sa buhay natin, yung instruction ng Panginoon nandito, so malamang na hindi mo matagpuan ang katotohanan. Ang katotohanan nga, ang sabi ng Panginoon sa John 8:32, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga kung alam natin na merong truth at hindi ka naniwala rito, considering na ikaw ay lumalaban dito.
At kapag lumaban ka, ang nagiging category natin, nagiging kampon tayo ni Satanas o nagiging magulang natin si Satanas. Gaano karami po ang taong nagliligaw ng kapwa-tao, lalo higit yung ginagamit lamang yung tao para maging miyembro ng isang, religion. Pero hindi nila ginagampanan yung pagiging, ah, lingkod ng Diyos para ipahayag yung, kaligtasan. So, kung titingnan natin, ang dami pong tao ang miyembro ng isang relihiyon na walang kaligtasan. At ito yung mga taong lumalaban sa katotohanan. So, tandaan natin, para maligtas tayo, ang Panginoon po ay gumawa ng turo o nagbigay ng instruction sa atin para tayo ay maligtas. And then hindi mo natutunan dahil yung nagtuturo sa iyo, hindi ibinigay yung totoo, hindi ibinigay yung dapat mong gawin. So, ibig sabihin, lumaban sila o hindi nila ipinahayag yung totoo. Kaya nga marami pong napapahamak na tao dahil sa hindi nila pagkaalam ng katotohanan, lalo higit pagdating sa Diyos at yung gusto at ayaw ng Diyos para tayo ay makaiwas sa impyerno. So, mga kapatid, mahalaga na huwag tayong lumaban sa katotohanan, but instead saliksikin natin para, tayo ay, makaiwas sa bagay na kaparusahan. So, ano pa, paano pa tayo nagiging kampo ng dyablo aside do sa lumalaban ng katotohanan? At ang sabi diyan, kung, sila'y mga sinungaling at siya ay nagiging ama ng kasinungalingan. So, mga sinungaling din pala, papasok din pala 'yan sa impyerno. Kaya nga mahirap magsinungaling kahit white lie 'yan, sabi na nga nung iba. "Pastor, paano po 'yun, mga white lie lang naman 'yun, mga joke-joke lang 'yun." Pero sinungaling pa rin 'yun, hindi ko alam kung ano yung pamantayan ng Panginoon. Ang sabi kasi ng Panginoon, kapag ikaw ay sinungaling, ay mapapabilang ka sa, kapahamakan o sa apoy na hindi namamatay. Kaya nga nakakatakot, eh, kung sa simpleng bagay nagsisinungaling tayo, yun pala ay nagiging kampon tayo ng dyablo. So, for example, tanungin ko kayo, 'pag tinanong ko kayo, mahal niyo ba ang Diyos? Puwede tayong magsinungaling na, "Yes po, opo, mahal ko po ang Panginoon." At 'pag tinanong ko kayo, ano yung katunayan na mahal niyo ang Panginoon? Dun tayo may problema, hindi natin alam kung papaano mahalin ang Panginoon. Pero kung tayo mag-aaral ng Biblia, ang sabi, tuturuan niya tayo iga-guide niya tayo kung papaano mahalin ang ating Panginoon. Nakasulat din po sa Biblia kung papaano mahalin ang Panginoon. Pero maraming tao na ang sabi nila, mahal ko ang Panginoon, pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos. Ang tawag po dito ay sinungaling. At kapag tayo nagsinungaling, alam ng Diyos yan. Pwedeng hindi alam ng tao, pero alam ng Diyos kasi ang Diyos po nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya yung laman ng puso natin, alam niya yung layunin natin, alam niya yung adhikain natin, alam din niya yung mga lakad natin. Kahit nga daw bilang ng buhok natin, alam. Imagine natin wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya kung tayo magsisinungaling tungkol sa Kanya, lalo higit yung maging hindi tayo totoo sa pakikipagrelasyon sa Diyos o sa pagsunod sa Diyos. So, wala po tayong maitatago at ang magiging kalalagayan natin ay yung, sinungaling tayo. Ang dami pong nangdadaya actually. Ang Panginoon po ay binigyan tayo ng babala. Sabi, "Mag-ingat kayo sa huling araw. Mag-ingat kayo kasi may darating sa gitna ninyo na magliligaw sa inyo." Ito yung mga taong sinungaling. Dadayain niya tayo para maligaw. Kaya nga sa atin kung tayo ay biktima ng isang kasinungalingan, wala sa atin ang katotohanan at yung nambibiktima ay nagiging kampon. Lalo higit yung nabiktima ay magiging kampon din kasi ano ba yung matututunan ng isang sinungaling ano ba matutunan natin sa mga sinungaling? Magsinungaling din, mapapabilang tayo sa kanila na mapaparusahan. Kaya nga kung tayo po ay may intensyon na 'wag mapahamak, so alamin natin yung truth. 'Wag tayong lumaban sa katotohanan, but instead alamin natin yung katotohanan para
hindi tayo maging, hindi tayo mapahamak at maging kampo ng dyablo. Kaya nga mahirap maging sinungaling. Alam niyo po ba kung kasama sa final judgment yung sinungaling? So, pag-aaralan natin 'to sa susunod, pero basahin ko muna para makita ninyo kung saan mapupunta yung sinungaling. Sa Revelation chapter 21, verse 8, dito po makikita natin dito, ang sinungaling ay kasama sa mapupunta sa dagat-dagatang apoy, naglalagablab na apoy. So, basahin po natin sa Revelation 21:8. Ito po ay bonus para makita natin. Kasi ang pinag-usapan natin dito, yung mga sinungaling, magiging kampon sila ni Satanas kapag tayo sinungaling. Tingnan niyo kung saan mapupunta yung sinungaling at naging kampon ni Satanas. Sa verse 8 ng Revelation 21 o pahayag o Apokalipsis 21 verse 8, sabi po rito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, at mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng apoy at nilaglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Imagine natin, pag tayo nagsinungaling, candidate pala yun sa impyerno. Lawa ng apoy na naglalagablab na apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sabihin, namatay ka rito sa kabilang buhay, papatayin ka rin, pero hindi ka man mamamatay. Kasi nga, everlasting na yun. Walang hanggan yun eh. Ibig sabihin, papatayin ka lang o para bang pahihirapan ka lang araw-gabi pag ikaw ay nasadlak sa impyerno dahil naging kampon tayo ni Satanas dahil tayo ay pumapatay ng tao, lumalaban tayo sa katotohanan at higit sa lahat tayo po ay sinungaling. Kaya nga kung tayo magiging tapat sa Panginoon, pag sinabing mahal kita Panginoon, nakahanda kang alamin yung totoo at nakahanda kang sumunod sa Kanya. Kaya nga pag sa Kanya na tayo sumurrender, ito po yung surrender na ikaw yung panalo. Kasi sa sanlibutan ito, dalawa lang ang Panginoon natin. Pag ang sinuko natin yung ating free will sa dyablo, ang magiging ama natin ang dyablo. At ang magiging activities natin, lumaban sa Diyos o lumaban sa katotohanan. At kapag lumalaban tayo sa katotohanan, ay magiging alagad tayo ng dyablo at higit sa lahat, mapaparusahan po tayo sa impyerno na ating pinag-uusapan. At isa pang, kung isusuko naman natin ang ating free will sa Diyos, so dapat 100% din para maging alagad tayo ng ating Panginoon. At doon sa mga nagiging alagad ng Panginoon, ito yung mga taong lumalakad na may katwiran at higit sa lahat, nagbubunga. Kaya nga sa ating tayong mga mananampalataya na tinutukoy dito, alam natin na tayo ay sumuko sa Panginoon. At yung pagsuko natin sa Panginoon na yan, ang siyang pag-iwas natin sa kapamakang walang hanggan dito sa impyerno. Ito lamang yung surrender na ikaw yung panalo. Kasi pag hindi mo isinurrender ang iyong buhay sa ating Panginoon, hindi ka nagpasakop sa Kanya, hindi ka nakipag-isa sa Kanya, hindi napatawad ang iyong kasalanan kasi siya lang naman yung magpapatawad kasi hindi ka lumapit, hindi mo siya hinanap. So malamang na tayo po ay maparusahan sa impyerno. Kaya nga mga kapatid, ang impyerno ay nilikha yan, hindi yan para sa atin originally. Pero kung tayo ay magiging alagad ng dyablo dahil tayo ay gumagawa o lumalaban sa ating Diyos, so tayo po talaga ay mapapahamak. At ang ating magiging identity, parang disciple tayo ni Satanas. Kung ang Diyos ay nagdi-disciple din, si Satanas nagdi-disciple din. So makikita natin, ang trabaho ng dyablo ay yakagin tayo sa impyerno. Maging katulad tayo niya, maging kampon tayo niya. At higit sa lahat, huwag tayong sumunod sa Diyos. Kaya marami pong tao ngayon ang naghahangad na makapunta sa langit, pero hindi naman sila sumusunod sa Diyos. So, yun po yung nakakalungkot. Imagine natin, gusto mo sa tahanan ng Diyos o sa langit, then hindi mo naman siya kilala. Then ayaw mo naman sumunod sa Kanya. Ano yung magiging buhay mo sa harap ng Diyos kung hindi mo siya susundin?
Maghihirap ka rin lang siguro, baka magdudusa ka rin. Kaya nga sa atin dito pa lang sa lupa, exercise natin yung ating, relationship sa Diyos. Kung gusto natin talaga sa Diyos, dito pa lang sa lupa, sumunod na tayo sa Kanya. Kaya nga maraming taong, namatayan na, nandadaya pa. Alam niyo ba 'pag namatay ang isang tao para bang ito'y lisensya para makarating ka sa langit. At kung mapapansin natin, o siguro tayo naka-experience din, kapag pumunta tayo sa lamay ng isang tao, lagi nating naririnig na, "Mare, kalamain mong loob mo, nasa mabuting kamay na si pare. Nasa langit na siya, kapiling na siya ng Diyos." Para bang alam na alam natin yung pagpunta sa piling ng Diyos. Pero ang hindi natin alam, yung tao pala na yun, hindi natin alam naging istorya ng buhay niya. Baka siya isa sa pumapatay ng tao, baka siya isa sa lumalaban sa katotohanan, baka sinungaling din siya, baka hindi rin siya naghanap sa Panginoon, hindi rin niya kinilala ang Panginoon, baka hindi rin niya natanggap ang mabuting balita ni Kristo. Paano makakarating sa langit yung isang taong gano'n? Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, tinuturuan natin yung tao para makaiwas po sa lugar na ito. At ang magiging kalalagayan ng mga taong mapupunta rito ay sobrang hirap. Ang sabi nga do'n sa Matthew, araw-gabi maghihirap magpakailanman. Sa ibang translation nga, ang sabi nga sa ibang, text nga, magngangalit ang kanilang ngipin. Imaginin niyo sa sobrang hirap. Kaya nga kung tayo ay makakaiwas sa impyerno, sikapin natin ng buong kaya na huwag tayong mapunta rito. Kasi sa kabilang buhay wala ng pagsisisi. Tapos na ang lahat. Ito yung preparation place natin, itong sanlibutan na ito. Kaya nga kung tayo ay mapapahamak, ang mga tao talagang, ah, ang sabi, ang mga tao ay talagang, mapupunta sa impyerno kung tayo ay hindi makakasumpong ng pagpapala ng Panginoon. Kung hindi natin masusumpungan yung pagpapatawad ng Panginoon, tayo po talaga ay mapupunta sa kapahamakan ito. So, ang ating purpose ng ating pag-aaral, ipaalam sa tao kung sino yung mapupunta rito para hindi sila makarating dito, para makaiwas sila. Kaya nga ang ministry natin ay to inform everyone para ipaalam sa bawat isa na seryoso ang dyablo, seryoso rin ang impyerno na nag-iimbita sa atin. Imagine natin ang buhay natin. Ang buhay natin meron tayong araw-araw na 24 hours na ibinibigay ang Diyos sa atin. At sa 24 oras na yon, ang 10 oras nun malamang nasa trabaho. So meron na lang tayong 14 hours. Siguro ang ibang oras niyan kung after ng work, nasa may travel time ka, siguro nakakakonsumo na tayo ng 12 oras hanggang pagpasok, pag-uwi. Nakakakonsumo na tayo ng 12 oras. At kung tayo ay natutulog, siguro nag-spend din tayo ng 6 na oras. So meron na tayong 18 hours na nakonsumo sa 24 hours. Meron na lang natitirang 6 hours. Saan natin yung ginagamit yung 6 na oras? Siguro yung 3 oras nun nagagamit natin sa Facebook o sa TV, di ba? So yung 3 oras natin yun siguro ginagugol natin sa mahal natin sa buhay. Imagine natin nauubos yung 24 hours na hindi mo naisip yung nagbibigay ng buhay sa atin. Sa loob ng 24 hours wala kang panahon doon sa nagbibigay ng buhay. May panahon tayo sa hanap buhay, mahal sa buhay, importante sa buhay, mahalaga sa buhay. Pero doon sa nagbibigay ng buhay, wala tayong kahit isang minuto man lang para alalahanin siya o kinlanlin siya o alamin kung sino siya. So, nakakalungkot isipin na minsan nabulag na tayo ng salimuot. Ginawa tayong busy ni Satan. Isang paraan ni Satan kasi maging busy tayo para hindi tayo makakilala sa ating Panginoon. So, tandaan natin maraming paraan ang dyablo para hindi ka mapunta sa impyerno.
para mapunta tayo sa impyerno at hindi mo makilala ang Diyos. Ang dami niyang puwedeng gawing paraan sa'yo. Puwede ka niyang payamanin, puwede ka niyang pasikatin, puwede ka niyang gawing busy, marami siyang gagawin sa'yo para, makasunod ka sa kanya sa impyerno at malimutan natin ang Diyos sa buhay natin. So mga kapatid, dito muna tayo at, susunod pag-aralan natin, sino-sino ba yung mga candidate sa impyerno? Yan pinag-usapan natin bakit may impyerno. So last meeting pinag-usapan natin kung ano yung impyerno, ngayon naman, bakit may impyerno? Inihanda pala ito sa dyablo at sa magiging kampo niya. So muli, pagpalain po tayo ng Panginoon sa maiksing kwentuhan natin, sa maiksing pag-aaral, nawa ay minapulot po tayo at, hanggang sa muling pagkita-kita natin. I-she-share ko sa inyo kung sino-sino yung mga candidate dito sa impyerno natin pinag-uusapan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you again next meeting. God bless po sa ating lahat.